Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalit? Nandoon man ako. No, yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. Not sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, yung sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw through Attorney Gilgra. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi, Sino yung unggoy na yan? hindi ko kung tagasaan yan. Kasi yung actor na diyan, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Na mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Diyan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mang sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito. ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Utang sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement. Yes, statement sa Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or are you informing me? Yeah. They're informing you that they are Giving all the giving all the, transcript. they will give the transcript now to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom, Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, if in case the Quadcom will invite you, bigyan kanila ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? Hindi ka takot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? Mayor, alam mo ba na merong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay? Bumalik ngayon, tapos nag-file na naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. Nasa listahan mo yan na drug lord eh. Kaya sumibat sa Amerika. Tama. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa pati si Kerwin Espinosa. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lords sa panahon mo. Sige, kasi may panahon man na walang drug lords. Ngayon, panahon ng drug lords.
Totoo yun, panahon ngayon, Lord. Ako retired na. Ayaw ko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayaw ko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi At yung mga vlogger, daming mga vlogger ngayon, gusto, Duterte, may ibalik. wala na ang kamay ko. Talaga siya may Nagtigas na oh. Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Yung mga tao Hindi ko na. gusto. Yung mga vlogger, Sabi nga ako na I would again refer you to the Bible. There is always a time for everything. I am to be born. There is a time to be mayor, and a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Huwag na nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho ko, at putang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na, hindi ko na trabaho eh. Huwag mo lang akong takot-takutin niya, paing kita. Isa lang tanong niyo, bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso. Bakit hindi kayo pinala ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang dyan lang. Eh, Hinamon mo naman na pailan niyo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinala ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo. ayaw ko sa mga bugok na yan. Mayor, if in case you'll be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda na ako. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord. Yan Okay. Anyway, final question ko ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing and Davao Death Squad. This started during the time when Laila De Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko. In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims which was buried in the Laod Wari. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging DOJ Secretary, naging Senador. Hindi ko man, I'm not challenging Senator De Lima to come up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahay yan eh. Start a poste, gawin. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga lalalo na kagaya ko na mayor. Wala man akong naalaala na pinatay ko na banhaw. Na nag-resurrect. Hindi biro. Hindi. Ewan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa katandaan ko ngayon at this age, baka he might really want to spare me of gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako.
ganito na lang, for whatever there was, or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa mo. Kaya yung sa Dumoy, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country.